Si Maria Clara ay laging umiiyak at hindi inaalintana ang ginagawang pag-aliw ng kanyang tiya at ni Andeng. Nadagdag pa sa kanyang sama ng loob ang pagbabawal ng kanyang amang makipag-usap kay Ibarra habang hindi pa ito inaalisan ng ekskomunyon ng mga praile. Huwag kang umiyak. Aalisin din ng ekskomunyon. Si Padre Damaso hindi naman namatay. Nawalan lamang ng malay tao. Tumigil ka nga naman. Gagawa ko ng paraan upang magkausap kayo. Dumating si Kapitan Tiago na malungkot at basang-basa ng pawis. Ano bang nangyari? Diyos ko, magsalita ka! Ano pa? Hindi ang aking ikinatatakot. Ang kasunduan ng pag-iisang dibdib ni Ibarra at Maria Clara ay pinasasara ni Padre Damaso. At kung hindi ay mapaparusahan ako, hindi lamang dito, kundi pati sa kabilang buhay. Pinagwikaan din ako ni Padre Sibila ng ganyan. Ipinagtapat ko sa kanila na ako ay may utang kay Ibarra na 50,000 piso. Ngunit alin daw ba ang mahalaga sa akin? 50,000 o buhay ko't kaluluwa? Napalakas ang hikbi ni Maria. Anak ko, huwag kang umiyak. Ang iyong ina kaya lang umiiyak ay kung naglilihi. Hayaan mo, si Padre Damaso ay may sinabi sa akin ang kanyang kamag-anak na binatay dumating mula sa Espanya at ito'y inihahanda na maging katipan mo. Mag-uukol ka sa kanya ng ibang katipan? Akala mo ba yung magagawa ng anak mo yan na para lamang nagpalit ng damit? Ganyan din ang nasa loob ko. Mayaman si Crisostomo Ibarra samantalang ang mga Kastila nagpapakasal lamang sa ating mga Pilipino dahil sa salapi. Ngunit wala akong magagawa. Ako'y kanilang titikisin at binantaan pa nila ako ng isa pang ekskomunyon. Nagulo ang buong bayan nang dumating ang Kapitan General ng Kapuluan. Si Maria Clara, na di nababahala sa kaguluhang ito, ay tumakbo na lamang sa kanyang silid at doon ay nagtago. Kanyang ibinaing ang kasawian sa kamahal-mahalang Birheng Maria. Ina! Ina! Nagtungo si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara sapagkat ang Kapitan General ay nagpasabing ibig siyang makausap. Ipakisabi na lang po ninyong ako'y may sakit. Marahil ay patutugtugin ako ng piano at paaawitin pa. Nakapangako ng iyong ama. Ibig mo ba siyang mapahiya? Dahan-dahang tumayo si Maria Clara at nagsimula ng mag-ayos. Ipinahayag ng Kapitan General sa kanyang kagawad na ibig niyang makausap ang binatang lubhang nakatawag ng kanyang pansin. Ipinahanap ka na po, kamahalan. Ngunit may isang binatang taga Maynila ang mapilit sa paghingi ng pahintulot na kayo'y makausap. Kayo raw ay laging may panahon upang mapairal ang katarungan. Tila po ang binatang ito ay ang nakaaway ni Padre Damaso dahil sa sermon. At mayroon pang isa? Baka ibig ng kurang yan na magulo ang lalawigan. O baka naman iniisip niyang siya ang makapangyarihan dito. Papasukin mo ang binata.